Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Basag agad mga kababayan yung script ng mga plotters na iupo si Sara Duterte. Ito yung reaksyon mga kababayan ni Ping Lacson sa video ni Saldico. Parehas ng sinabi natin kanina. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Wala na reason. Kwento. Hindi naman si Under Oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya. At sabihin niya yung statement niya, then hindi na may probable. Pero sumibig na kayo ng pwedeng totoo si Pangulong talaga yung nag-insert mo, naka-insert ang 1 Dahil pag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Di ba? Parehas kami ng sinasabi. No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Tama? Wala sa So logic. dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yan dito? Sayang ba na hindi yun na di ba? kahit sa Zoom si Saldico para sana kahit pa paano? Yeah, because Natanong niyo, sir. si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino siya nituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Sir, pwede po ninyong payagan yun, sir. Biniblame ni biniblame ni Amy Marcos sa kung sino-sino kung bakit si Saldico hindi na natuloy yung pagsa-Zoom. Si Bato de la Rosa pala, kakampi niya, ang nagsuggest na wag nang i-accommodate sa Zoom kasi hindi naman under oath si Saldico. O diba? Yan yung post ni yung post ni Amy Marcos, kaya hindi itinuloy ang Zoom ni Saldico dahil hindi na nila makukontrol. Nagsuggest pala na hindi wag nang i-accommodate yung Zoom ni Saldico si Bato de la Rosa. You see, mga kababayan, basag si Amy Marcos ngayon. At tulad ng sinabi natin, wala sa logic mga kababayan na magpa-insert sa BICAM yung ating Pangulo ng 100 billion pesos na pwede naman iutos niyang direkta kay Amina Pangandaman, Budget Secretary. Bakit padadaanin pa kay Saldico? Direkta niyang iutos kay Amina Pangandaman para kasama na sa NEP, hindi kailangan yung insertion. At sabi natin, bakit mag-uutos ng insertion yung ating Pangulo ng 100 billion? Pagkatapos, ibibeto man lang niya at ang bineto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 194 billion. O diba? Wala sa logic, mga kababayan. Marcos signed 6.3 trillion budget. Items worth 194 billion vetoed. Ba't niya ibibeto kung siya nagpa-insert? Naisip ninyo yon, mga kababayan? Yan mismo yung sinabi ni Ping Lacson kasi alam niya yung budget process. Kaya yung maniniwala po sa mga kwentong ito, moron lang po ang maniniwala. May na yung gumawa ng script kaya nabasag ka agad. Gusto nila itong gamitin para gatungan yung protest rally at iluklok si Sara bilang presidente para hindi na po matuloy yung investigasyon sa mga flood control anomalies. Yan po ang malinaw diyan. Malamang konti lang yung mag-attend mga kababayan sa protest rallies kasi ang sabi, ang warning ng armed forces ay na-receive sila ng mga intelligence report na may mga infiltrators na planong bombahin po
tapunan ng granada yung rally. O gusto ninyong masama doon? Maging parte na lang kayo ng history, sumama kayo sa protest rally. O, di ba? Ayan lang po yung ating short video. Bye-bye.